Muntik nang maging milyonaryo ang taong ito. Ano nga ba ang dahilan? Bakit maraming milyonaryo ang nag-o-offer sa kanya? At ano nga ba ang in-offer sa kanya? Inoperan ako ng bahay at lupa, niya kotse, inoperan niya ako ng tayon ng club. Yung isa gusto kong dalhin sa Tokyo nga para ipamili. May mga artistang nagyaya sa'yo after the scene ng mga may Hindi na kailangan magtanong yun. Magpaparamdam na yun. Well, may ilan-ilan dyan. Ay, naku si Ernie, bading yan, kaya ganyan yan. Ano po reaction nyo doon? Bayaan mo sila, ganun naman ng tao Alangan mang konsumihin ko yung sarili ko para doon lang. Sabi niya, yan ang epekto niya. Ay, naku, hindi ko ito kailangan. Lumabas ako ng masisilaw na ako sa Sabi ko, hindi ko sasayangin ang buhay ko na ganun lang. Hindi ko kailangan sirain ang buhay ko para lang makatungtong na tumaas pa. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. At this time po, nandito po ako sa Taytay City na kung saan ay nakakaloka sa super mega kabaliw. Thank you sa pagtanggap po dito sa amin sa Monaco Hotel na bonggang-bongga. Puntahan nyo po ito, ha? But anyway, siyempre pa gusto nating introduce sa inyo ang ating kakilala, kaibigan at mamahalin at minahal. Of course, walang iba kung hindi ang macho Papa Ernie Garcia. Hi, good afternoon, Morley. Kumusta na po kayo? I'm good. Mayos ako. Sir Ernie, alam ko naman po na maraming nakakakilala, maraming sumusubaybay, lalo na noong mga panahon ng kasagsagan ng kislap ng inyong karir sa panahon ng showbiz. Paano nga po ba nag-start ang inyong karir bilang isang artista? Kataon na pumasok ako sa merong kaibigan na singer sa isang bar na pinasok din ako. Kasi yung mga bodegon na tinatawag yung panahon nila, Tirso, doon ang galing. Curious ako doon, so sinama niya ako. Sabi ko, gusto ko rin mag-artista That's how it started. Nag-umpisa ako sa TV. But then after that, sandali lang, nag-offer na sa akin para magpelikula Kaya yung aking pagiging singer, short span lang, hindi masyadong nag-boom. Pero kumakanta pa rin po kayo? Yes. So, tuloy-tuloy naman yun. No? Even when I was busy sa films, in between nagsushow ako, para na sa ganun, hindi mawala, hindi kalawang. So, talent niyo po yung pagkanta talaga? Yeah, I think it's the inborn talent ko talaga instead of acting. So, ibig sabihin, bago kayo nag-artista, naging singer muna kayo? Yes. Saan po kayo kumakanta nun? Sa mga clubs, parang yung training ground, then on television. Sa television po, ano po yung mga kinantahan po ninyo? Yung mga Stop Look Listen at that time, sila na Ricky Belmonte ang sikat nun, sila Tirso nun, namamayagpag na. Iba-ibang show sa television. Anong genre po ang kinakanta niyo? Standard, jazz? Standard, but they would require me to sing fast songs kasi mas gusto siguro nila medyo may mga beat. Kasi hindi bagay siguro sa ko na yung seryoso masyado. Paano po yung example ng mga may beat na kanta po ninyo? Ako, like ngayon, I do sing. Sample nga po? Yung Kiss ni Tom Jones. Paano po yun? You don't have to be beautiful to turn me on. Yun. Just impromptu talaga. Okay. So, ganun yung mga kinakanta nyo? Hindi lang. Pero dapat merong ganun para mas na-aliw sila. When I was doing concerts in the States, mas gusto nila meron ako mga movements. Kasi yung image natin dito, dala-dala doon Yung pagiging sexy mo. Exactly. Paano ba kumanta ang isang sexy? There are questions na, Ernie, anong gagawin mo sa concert mo? Pagka let's say, pupromote na ako. Kakanta ko. Kumakanta ka ba? Hindi ba bold star ka sa akin? Sabi ko, kahit naman bold star, nakakanta rin. Pero okay ba lang sa'yo tawagin kang bold star? Yes. Wala naman akong ginawang masama. You know what I mean? I'm doing it for the sake of art. Pero okay sa'yo tinatawag ka na, binigyan ka ng titulo na Bold King of the Philippines. Yes, at least meron ako sarili kong trono. Di ba? Well, Rudy Fernandez was in the junior action king. Meron naman ako sarili ko. Kasi si David Vargas, iba naman yung Canada. Proud kang naging Bold King? Well, not exactly naman na masama para sa akin. Somehow, nakakaaliw din kasi you would be somebody like that kung wala kang nakikita sa'yo. At least may corona ka. Oo, yun na.
Kung may Bold King, sino naman ang Bold Queen noong mga panahon na At yun? the time, nagkalaban sila Alno Moreno, Shanda, sila Elizabeth Oropesa. Rio Locsin. Rio Locsin, naging partner ko rin yan. Sa mga panahon naman ninyo, sino-sino kayong mga ubadero? Sino yung mga ubadero? Well, yung kaibigan ko si Orestes Oreda, si Greg Liwag. Greg Liwag. Ayun, naabutan ko sila Ricky Belmonte. Ayun nga, may pelikula kaming ginawa, no? Nauuhaw ako. Ewan ko kung bakit anong dahilan. Ikaw, ha? Iba'y umaandar sa'yo. Kasi nung kapanahunan po ng taong kausap kong ito, si Sir Ernie, ito yung panahon ng kasagsagan din ng kabataan ko. Nasariwan-sariwa tayo. Okay, mula sa pagiging singer, paano kayo napapayag magpa-sexy? Hindi naman mahirap yun kasi ang nangyayari sa akin ganito. Yung mga scenes ko sa pelikula, it's either kailangan magsuot ng swimming trunks, kailangan merong mga gano'ng eksena na simpleng birthday party lang, nasa swimming pool, so kailangan skimpy bikini. Hindi ko alam na papunta na pala ako doon ako dinadala. Kasi at that time, hindi naman ako payat na payat, meron namang konting... Sexy. Oo, di ba? Meron konting laman. Tsaka tapos may scenes na namatay ako. Alam mo, sabi nung director sa akin, Ernie, lalagyan natin ng sexy scene nito. Lalagay kasi sa morgue. Kailangan daw nakaubot-ubad ako. Pero may make-upan daw ng jade para maputla yung Tapos si Butch Anson yung aking older sister na, di ba, hinuhugot yata yung para lugar. So, ang ginawa ko, naku, edi paano yan? Ang camera, nandun pa sa may panang ko, kung doon nakatutok yung camera. Parang wala akong lusot. Nakita yun. Okay. Kaya sabi ko doon sa prop man, sabi, uy, meron yung dry ice, yung pala yung nagpapausok, parang meron malamig na malamig yan. Dagdagan mo yung usok ko doon sa sana. Ang ginawa ko, nagpahingi ako ng tape, parang salong pa siya. Yung mga gano'n. Inikot ko, tapos inipit ko rito. Ang tagal bang ikutan? Maraming na kinailangan kalampas. Nung iniipit ko nung habang nag-roll yung camera, napansin ko, humulagpos yung hindi ka na pwede makilos. But nung nakita ko naman, okay lang naman, nakita mo may line na gano'n, pero mausok naman. Pero yung pagpapasexy ninyo ay pinantasya ng maraming kababayan natin, particular na mga kababaihan at kalalakihan. Kapag kayo po ay nagsushow, buti wala pong nambabasa sa inyo, nangihipo sa inyo. Hindi naman nangyari yon pag may show ako, hindi. Except that nung one time na nasa Olonga po ako, it so happened na punta ako doon sa club. Yung pagdaan ko lang sa dressing room nung papunta ko ng comfort room, nagdadakma na ako ng mga babae doon. Kasi siyempre wala naman. Anong nararamdaman niyo pag dinadakma kayo? Wala lang, naaliw lang ako. Pag dinakma ka ng babae, naaliw ka. What if kung badingan dumakma? Iba na yun. Pero nangyari na ba yun na dinakma Oo ka? naman din. Yung dakma na yun out of fascination na fascinated sila na nakita ka hindi lang nakapagpigil. Hindi naman natin naawayan at susundukin. Bugso ng damdamin yun. Bulgara na ito. Sampahan na natin. Nung panahon ni Ernie Garcia, na mga tinatawag nga talagang peak ng kanyang karina, nagpapasexy siya, ay muntik nang maging milyonaryo ng taong ito. Ano nga ba ang dahilan? Bakit maraming milyonaryo ang nag-o-offer sa kanya? At ano nga ba ang in-offer sa kanya? Prangkahan na tayo. Ikaw, akala ko, alam mga ganyan May mga nag-o-offer sa'yo? Oo naman. Ano yung mga in-offer? Inoperan ako ng bahay at lupa, niya kotse. There was a time na since alam niyang kumakanta ko, gusto inoperan niya ako ng tayon niyang club. Yung isa gusto kong dalhin sa Tokyo nga para ipamili. Anong sabi, you can buy anything in Tokyo. At that time, syempre kahit ngayon, but Tokyo is Tokyo. Pero hindi ko pinapatuloy yung mga ganun. Kahit milyon na po ang ibinibigay sa inyo? So, hindi mo perang milyon, but yun yung properties. Properties, of course. Ayoko kasi nung nakatali ako, itatali ako. Kasi may sarili akong mundo na ibig sabihin gusto kong libre ang buhay ko. Magagawa ko gusto ko. Hindi yung pwede at any time, at any point time of the day, pupunta ka dyan yung privacy mo Kasi binigay ko sa ito Anong excuse mo dyan? So, mag-aaway ka na. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa akin. Kaya yun ang dahilan. Mag-aaway kami. I can make my own money. Sundot lang po ako kung okay lang po sa inyo. Kasi ang dami nag-o-offer sa inyo ng mga one-night stand. Yeah. May pinayagan po ba kayo? Sa ganung hindi.
Hindi ako nag-ganon. Kasi ganito yan, okay. Pagbigyan mo minsan at kumalat yan, hindi, tuloy-tuloy na yan. Lalo na sa showbiz. Kasi pagmamalaki Sa pagmamalaki, Nakuha ko yan. Wow. So, yun ang dahilan. Oo. At saka, alam mo, minsan gagawa pa ng story yan. Hindi mo rin magugustuhan. Masisira ka. Yes. At yun ang isa sa mga dahilan kaya hindi ka pumatol sa mga one-night stand. Hindi ako ganyan. Relasyon lang talaga. Kumbaga ikaw. Relasyon. Pero yung mga ganun na klaseng relasyon hindi pa pwede sa akin. Bago kayo nagpa-sexy, ano po yung mga pelikulang nagawa ninyo? Parang sexy na yung mga ginawa. Di ba may mga action ka muna? Hindi. Ano na lang yan, recent na. Nauna yung pagpapasexy. Oo, kasi you have to create a name for yourself first, di ba? Kailangan magkapangalan ko muna bago ka pabigyan ng mga ganong roles. At saka doon ako nakilala Sa pagpapasexy? Yun ang, From singer to sexy agad kayo? Oo, yun ang naging parang nakita ko yung pattern ba na papunta ako ron na hindi ko alam na ganun pala yun. Kasi may nakita sila sa akin na, let's face it, kaming mga artista, there's such thing as commercial value mo. If you're good in action, then action ka. Pero kung meron ka bang ino-offer na iba at nakikita nila sa yun ang gagamitin nila. Kaya nung I did some action film, hindi yun dahil sa nag-start na ako as an action star. Doon pa rin ang pinanggaling niya. So ang naging stepstone mo yung pagpapasexy. Yung pagpapasexy mo, dati trunks, pakita-pakita ng dinding. Pero medyo nagpakita ka ng behind, nagpakita ka na ng... ito yung tinatawag nila na experimental. May pumping na nga experimental yun na tawag nila. Like, depende naman. I had a good director, Celso Ad Castillo. I did Virgin People with him. Ay, doon ka nagpa-sexy ka ng todo doon? Ito yung nilaban sa International Film Festival sa Manila. And yun ang #1. Sino mga kasama niyo po rito? Si Janet Bordon, Mina Castillo, at si Pepsi Paloma. And then he followed it up with Snake Sisters, yung tatlong soft drinks beauty. Oka Nicolas, Sarcy, si Pepsi pa rin. Sila magkakapatid na pagka nag-make love sa akin, nagiging snake. Kasi yung sa kanilang pinanggalingan na... Kaya Snake Sister. Oo, yun. Yeah. Nakikita mong mga, let's say for example, sabi mo, nagpakita na ako ng... Katawan. Wala akong pinakitang harapan. I made it a point kay Direk Celso na frontal nudity. Puro talikod lang lahat. Yes. Pwede rito pero COVID naman ito. Tabaka doon sa naliligo ako ng... Pero may timba na nakatakip doon sa harapan ko sa balon Hindi ka napapayag nilang maghubad talaga? Hindi, para walang away. Lay your cards on the table kagad. Nandito lang ako. Pagdating sa set, tatalo-talo pa. They respect that. Kasi I didn't join show business. Hindi ako pumasok sa pelikula para magbaboy yung sarili ko. Totoo naman. Baka ako mismo kahiya ko. Sarili ko. Hindi lang yung anak ko. Yung yun ang iningatan nyo, of course. Yes, of course. Yun ang ko. I look ahead. Pero nung panahon mo, nauso yung mga pene-pene, di ba? Yan yung panahon yan yung umalis ako. Umalis ka naman panahon ng mga pene. Kasi yung pelikulang kong ginagawa na, kumbaga pagdating sa probinsya, harang na yun. Baliwala niya kasi nakikita na gaganyanan na. Hindi naman ako pwede. Pero inuperan ka niya? Hindi. Walang nag-gather kasi alam lang hindi ko gagawin. Kasi nakita na nila yung prinsipyo ko nung bago pa lang ako. Pero imposible ka nang pumayag. Kasi di ba, nominated ka sa mga award-giving bodies. May trophies ako. Ano-ano nga ba yung napanalunan? I won Best Actor muna sa Aliw Awards for stage 2, Hamlet, Shakespeare Hamlet. Tapos bukas sikat din ng araw sa Star Awards and I was nominated for Korean and Famous. Meron din akong mga famous nominations na for Best Actor. Di ba ganun? So, meron akong winning ng isang film festival sa Davao, Best Actor din. So, why will I waste that? Respetado po kasi yes, meron akong, kumbaga meron tayong ASA na, teka muna, meron akong ganito, papakita sa inyo. Hindi ko kailangan gumawa ng ganyan. I don't naman, hindi ko naman minamatay yung ibang, it's just that siguro sa pangangailangan kaya nila nagawa. Naikwento niyo po kanina sa akin na umalis kayo sa showbiz ng mga panahong nauuso na ang mga pene movie. Yes, Saan po kayo nagpunta? Ano po ang ginawa ninyo? Gano ako kasi since stage actor din ako, I produced my own stage productions like pang school plays. Yung market ko mga curriculum-based ng DepEd. Noli Me Tangere, El Pili, Florante at Laura, Ibong Adana, and I did Jesus Christ Superstar. Wherein kung ilang dekada ko ginawa yun na inikot ko sa buong Pilipinas. So yun ang ginagawa ko. Tahimik lang ako basta trabaho ko ng trabaho. So hindi ka nawala? Hindi ako nawala. Dito lang ako. Except that nung inano ko na yung aking green card sa States. Pagdating ko naman doon naman ako nagka-concert. So meron din akong ginagawa. Kaya lang ako nainip doon kasi weekends and shows Yung weekdays ko, nakatenga naman din ako. Ayoko naman.
kahit na nandun ng parents ko, nakatulong naman ako. Kaya lang, siyempre, sanay ako nung meron akong ginagawa. Hindi pwede sa akin yung ganun lang buhay, hindi na umikot. TV series po ba dito? Wala kang ginawa? Oh, hindi. Ang pinakamatagal na Yagit, this was sometime 82. Pero matagal na po yun. Oo, pero ibig sabihin, yun yung time na medyo nag-ano na ako noon. At yun din yung time na ginawa ko yung Virgin People. Balik, kailan kayo nag-lay low sa showbiz? I would say mga late 80s, 90s siguro. Kasi ito na yung kasagsagan naman ng pene. Wala ba kayong balak na gumawa uli ng mga magbalik sa showbiz, gumawa ng mga pelikula, sumali sa particular na mga TV series, yung kagaya ng Batang Quiapo, mapasama? Oo, nakasama rin ako sa probinsya. No? In fact, itong last year, tinawagan several times sa Batang Quiapo. Pero hindi klaro kung anong role kagad eh. Kasi alam man ng talent scout, hindi nila alam kagad yung ibibigay na role. Saan papunta yung role mo. Hindi nila ma-explain kung ano. Hindi namin matanggap. Ano naging role po ninyo doon? Right hand ni Eddie Garcia. Kaya maganda yung kanang kamay niya ako. At ngayon Batang Quiapo, ino-operan ka, kaya lang hindi ka po pwede. Hindi naman sa hindi pa pwede, kaya lang tinitignan namin yung baka may maganda pang role na okay sa'yo. Oo, di ba? Pagka sinabi ko, oy, gusto ko yan. Sige, kunin natin yan. Pelikula po? Pelikula, hindi ako kasi ganun ka-active. Walang masyadong that angle. So, in the meantime, ginagawa ko naman yung ibang talent ko, like a painting. Nagpe-painting ako and sell it. Normally, yung mga portraits, mas mabilis yan eh. Merong ready market na rin eh. Kung ikaw, gusto mo pagawa ka agad, that is ready market na. Ikaw na mismo yung bibili nun eh. At yun ang libangan mo? No, somehow. Bread and butter ko rin yan somehow. Pandagdag, di ba? Bakit hindi? Since when po kayo nagkaroon ng pagkakataon? Late 90s. Ano yung natuklasan po yung talent niya? Parang, kasi in college naman ako, architecture student ako eh. So, saan ka ba nag-aral po? UST. So, nakakaintindi ko ng mga painting sa tinuturo naman sa amin yung freehand drawing. Pero nag-San Sebastian ka rin ba? Yes, high school. Anong course mo dito sa UST? Architecture. Pero 2 years lang ako. Nag-drop out na ako. Ba't po na kayo nag-drop out? Dahil sa ayokong yung kung kailan may edad na ako, tsaka pa ako mag-artista. Karoon ako ng interest para lumabas sa showbiz eh. Yun yung kasikatan nila. Noro Notiso, VN Bot, yung mga ganon. So, ito yung sabi ko, siguro about the right time na pumasok ako. Pero mahirap yung mga nagda-drop out. Ano po? Hindi naman. Pero parang hirap bumalik pagka hindi ka na makakabalik kasi nga pagka nakatang-sweldo, wala ka nang gano'n. Okay. Tsaka yung interest mo, yung passion mo, nandun na sa showbiz eh. Matanong ko naman po kayo sa personal. Siyempre, Hindi pa ba personal to? hindi na po. Pero bilang isang artista, gaano kayo kasaya bilang isang aktor? Masaya ako. Kasi ito yung, as I said, one of my passions. Pagka lumalabas ako, I can play another role other than myself. Yung mga paintings po ninyong binibenta na ginagawa ninyo, matagal nyo na nga pong ginagawa nyo po ito. Pero may mga kliyente na talaga kayo na bumibili. May mga suki na ako. Palagay na natin kamukha ng pandemic to. Depo, nag-start ako sa ko, naku, paano yun? Walang trabaho. Napatingin ako sa walls ko, nakita ko yung mga paintings ko ron. Sabi ko, why don't I try this? So, nag-try ako ng portrait. Alam mo, meron ako mga kaibigan na siguro out of support na alam niyang walang trabaho lahat eh. Di ba, nag-online selling. No? So, hindi. Pagka nagustuhan lang gawa ko, nakakatatlo, 4 silang pagawa sa akin ng pictures nila. Even yung dati mother nung namatay na, gano'n. Natutuwa ako kasi hindi lang isang pinapagawa. Hanggang ngayon, nag-okay ko pa rin sa ibang naman. Anong klaseng paintings ba ang ginagawa niya? Iba-iba. Like last time, nag-guest ako sa isang show ng aking soprano directress, Cathy Hipolito Mas. She's a soprano. Sabi ko, Cathy, pagka yung artist din siya mga paintings. So, sige, mag-display din ako ng paintings ko. Para sa ganun, kung makabenta ako, meron ka rin for sale. We support each other. And I did. No, nakabenta ako. Malaki ba ang bentahan dyan? Malaki ba ang kitaan dyan? Yeah, in a way. Depende. Malaki rin. Depende sa size din. Saan mas malaki ang kitaan? Sa pagiging artista o? Ang artista kasi, let's say for example, teleserye is more regular. Meron kang kita talaga. Meron kang asahan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Sa mga sexy actress, Alma Moreno, Rio Locsin, si Rixa Gomez. Gomez, Mirna Castillo, Pepsi
Paloma, Coca Nicolas. Among them, sino yung masasabi mong ang sarap makatrabaho? Halos lahat naman sila. No? I would say si Janet, Chanda, Alma, okay naman yun. Wala naman akong kasi yun yung tinatawag natin na we respect each other. Trabaho lang. Like, let's say from a bold scene, sasabihin sa akin, even Gina Lahan, nakalapsit ko. And surprisingly, yung mga older stars like Amalia Fuentes. Amalia Fuentes nakasama mo? Yes, naging partner ko, si Pilar Pilapit, Saan pelikula ito? Pagmamahal mo, buhay ko. Sino-sino yan? Amalia, Pilar, si Rio. Sa isang pelikula yan? Oo. Si Rio yung aking young partner. Itong dalawa is more of the adult. Tapos si Charita naman, hubad sa mundo. Ang partner ko rin, Trixia Gomez. For example, si Gina Lahar, hindi naman siya both star eh. Kuya Ernie, kasi, alam mo na, uso yung wet. Hindi naman wet. Huwag ka mag-alala at huwag mo akong tatawagin kuya. May love scene tayo mamaya. Tsaka yung, for example, yung the more daring actress na one time, sabi ko, naglaro ako sa isang artista natin. Ang tawag yung spaghetti strap. Kinagat ko, tapos ginano ko, biglang gumanon yung boobs dyan. Tinakpan ko agad. Sabi ng director, Ernie, wag man takpan. Wala naman sa usapan to na. Pag nasa harap mo na yung boobs ng isang tao, anong gagawin mo doon? Walang tignan mo lang ganyan. Ano ginawa mo? Wala, tinakpan ko nga rin. Pero bilang isang lalaki, nag-iinit ka ba? Oo naman siyempre. Kaya lang siyempre limitado tayo sa ang daming nanonood. Yung sa camerang ganyan, alam ko ng milyon na yung nakatingin eh. Dahil lalo pa yung mga cameraman, naririnig mo yung tunog. Saka pag inilawang ka na, ayun na eh. Pero prangkahan tayo, Ernie. Yes. May mga artistang nagyaya sa'yo after the scene na mga may Hindi na kailangan magtanong yun. Magpaparamdam na yun. Paanong paramdam ang ginagawa nila? Sobra na yun Pero marami. Well, may ilan-ilan dyan na Hanggang ngayon, nandiyan pa sila. siguro. Kaya lang siyempre, iba na rin yung mga katawan nila. Pagka medyo nag-mature din. Ibang klaseng appeal, ibang klaseng kaseksihan. Sabi nga malahayop na katawan. Meron si Ernie Garcia noong mga panahon ng kanyang kasikatan. At hindi natin matatawaran na ang dami talagang nagnanasa po sa kanya. Kapag pinagnanasahan ka, particular na ng mga kababaihan at ng mga kabadingan, at ayaw mo sa kanila, paano mo sila tinaturn down? Alam mo, yun ang mahirap eh. Kasi, hindi totoo. Siyempre, hindi ka basta maka-turn down na hindi naman ikaw type ko, hindi kita ganyan. O paano? Simula mo lang, parang change topic. Kasi kung talaga hindi mo siya gusto eh. Hindi man lahat ng babae na maganda eh gusto mo. May kanya-kanya parang sariling taste yan, di ba? You know, one thing else is that they expect something from you. Para kang, tignan ko nga kung kasing galing ka nung nandun. Di ba yun? Kaya sama, medyo nag-iisip ka rin, tinetesting. Baka may come up with their expectation, nakakaya. At yung mga hindi mo napagbigyan, baka kung ano-anong mga kinakalat na chismis na. Okay lang yun, wala na. Normal lang sa tao yun. At syempre, hindi naman lahat ng artistang lalaki. Kasing macho mo ng mga panahon, maraming naiinggit sa'yo. Oh well, hindi ko na problema naman yun. Kanya-kanya naman tayo ng mundo. Mas iba ang concern ko eh. Hindi naman yung intindihan pa yung isipin ng iba. Kasi wala tayong ginagawang malo. Sir Ernie, okay lang pong sagutin nyo to o hindi. Yes. Kasi dahil sa tinan mo ninyong kasikatan at ang inyong pong pananaw sa buhay ay hindi pananamantala sa mga kababaihan at hindi rin pagpatol doon sa mga mayayamang mga bati. May respeto kayo sa inyong sarili. At dahil dito, iniisip ng marami, iniisip ng iba yung tungkol sa gender. Ay, naku si Ernie, bading yan, kaya ganyan yan. Ano po reaction nyo doon? Baya mo sila, ganun naman ng tao eh. Lahat naman ng artista nga, ano yan, pag hindi nila nakuha, lalo na. Normal lang yan eh. Palagi mo na naririnig yan sa iba na ganun, ganyan, ganito. Pag kayo po, diretso yung sinasabi na, ay, bading si Ernie. Anong reaction po ninyo? Wala naman nag-ano sa akin. Pag may machismis na mga ganun. Alam nga namang konsumihin ko yung sarili ko para doon lang. May mas mahalaga tayong magagawang bagay. At pamilyadong tao kayo. Yes. At mabuti ang inyong mga anak. Kumusta ng mga anak po ninyo? Maayos naman sila sa States. Kasi may mga, na rin, apo. Uy, may apo na pala tong taong kausap ko. Alam mo, 40 years old na ako eh. Ilan lang ang apo mo? Doon, 5 yata. Ilang taon na yung anak mo? 30 plus, going 40. So. Yung panganay mo yan? Yeah. Yung bunso mo? Little. Paano ba silang lalaki? Hindi, babae. May kulang pa ba sa isang Ernie Garcia? Siguro meron pa rin. I don't know, hindi ko rin masabi. No? But somehow, ang sa atin lang naman is mapanatili mo ang sarili mo. Palagi kang on the go. What I mean to say is, yung nagagawa mo pa yung gusto mong gawin. Maybe nung hindi nung ganun kabata. No? But like now, like what I'm going to do now. Kasi
hindi yan madaling gawin. As I said, sabi nga sa'yo, ilang cost changes ang gagawin ko for each song. There are about 7 or 8 changes. Ernie, matanong lang kita. Nung magkita tayo kanina, nagulat ako. Totoo, na ganyan ka pa pala, kabata, na iniisip ko nung dati na baka uugod-ugod na si Ernie. Hindi naman ako talaga tabayan. That is just that nag-exercise pa rin ako kahit paano. Hindi yata ako ganun kabilis magkaedad eh. I'm lucky. I'm happy na ganun. Kaya ang dami nagtatanong, kamukha nung one time, may isang performer dito na sabi, kanino ka nagpagawa? Kanino nga? Ano ka pinagawa ng mukha pa? So, ibig sabihin, walang pagawa dyan. Wala. Totoo lahat yan. Oo naman. Sobra ka nun. Kasi, Ernie Garcia is Ernie Garcia. Iisipin mo, di ba? Yung dekada na lumagpas na. Yeah, Pero, so, alam mo, there was a time when I guested na birthday. Isang lalaki to sa isang ballroom place. Tapos kita ko sila, naghihintay ako ng cue ko para kumanta na. Kita ko yung dalawang mama, nag-uusap. So, parang alam ko ako na pinag-uusapan kasi nakikinig. Pero bakit gano'n siguro yung mukha niya? Anong nangyari na gano'n? Parang tayo ganito na. paano mo pinangalagaan yan? I take vitamins. Saka I don't eat pork and meat for one. Ano lang ako? Fish, chicken, veggies, fruits. I don't drink, I don't smoke. Kung may drink man ako sa shooting, pero ano lang to, malinis. Nako, silipin natin. Ang kinis po ng... Sir Ernie, patingin nga ng balat nyo. Ang kinis-kinis mo. Paano mo inayos yung balat mo? Paano? Alam mo ko ba? Kasi sabi ko, nung time na yun madalas akong pinag-uubad. So, kailangan maganda naman yung skin mo kahit pa paano. Ano yung mga nilagay nyo? Para sa mga listeners natin, para sa mga viewers natin. Wala akong tiyaga sa ganyan na. It's more like, I guess, as I said, yung mga dapat mong kainin. Diyos ko na, insecure ako. Nako-conscious na ako dyan. Ako po ay medyo naloka ako dito sa edad kong ito. Ako po ay may edad na. Pero mas nauna pa po siya sa akin, sa totoo lang. Pero ang balat naman po niya, parang bagets na bagets. Yung katawan mo, paano mo na-maintain yan? Wala, ganun din. Nag-exercise ako kahit paano. Hindi naman yun talagang weightlifting na mabibigat. Kasi hindi na bagay sa atin yung gano'n. Kailangan medyo kalmado ka rin. Limitado rin ako sa pagkain ko. Senior citizen nga po kayo? Oo. Talaga? Sabi nga, nagulat ako nung one time may kausap ako. Bigla siya nagpatay ng video Papakilala sa akin, bibili nga yung lupa ng kapatid ko. Bibigla niyang pinatay yung ano nangyari? Nasaan ka na? Nasaan ka? Ang bata niyo pa pala. First time ko po ito makausap ng ganito ng harap-harapan. Madalas lang po siya laman ng aking isipan. Hanggang sa isipan na ako. But anyway, sexy ka pa rin hanggang ngayon. I think so. So, at ang mata mo still nangungusap. Ano-ano na po yung inyo pong napaghirapan? Nakapagpunta po ba kayo? Anong negosyo meron po kayo ngayon? Ang negosyo kasi paiba-iba. Depende sa kung anong ko ng interest. Like, sabi ko, nasa paintings ako ngayon. Aside from singing, a lot of things. Yung mga upholstery. I like yung leather bags Tapos nag-start ako ng mga upholstery para sa mga sofa. Kaya nag-enjoy din ako sa mga nun. Kasi kasama yung sa pagiging artistic Ernie, may ako na karamihan sa mga kaedadan mo, yung mga kasabayan mo, nalulong sa bisyo. Maraming nasira, maraming bumagsak. Buti ikaw hindi ka nasakop na. Hindi, kasi yun yung meron akong pwede pang gawin. Kumbaga, ang nangyari doon kasi, pagkatapos nung mawalan sila ng offer, na-depress na. So kung sino-sino na-meet nila, ayun, doon sila napunta. Anong pakiramdam mo? Nalulungkot naman ako talaga para sa kanila. Kaya lang, hindi naman natin pwede naman silang husgahan kung bakit nagkaganon. Ako kasi, 86 pa lang, nag-taping kami noon. Meron nung nagdalang artista rin, kapatid ng isang artista, ng drugs. Ako nakitikim din kasi huminto yung shooting kasi umuulan, maingay sa bubungan. Tapos sabi ko, gusto ko matulog. Sayang yung time ba? Kasi baka magahing kami sa sabi niya, yan ang epekto niyan. Ay nako, hindi ko ito kailangan. It's not what I need. Tapos there was a time na mag-girlfriend, boyfriend, nagkataong napasama ko kwentuhan hanggang sa nagano rin sila. Makiano rin ako. Inumaga kami kakukwentuhan lang. Lumabas ako masisilaw na ako sa Sabi ko, hindi ko sasayangin ng buhay ko na ganun lang. Kwentuhan lang kami para lang dahil sa gising na gising ka. Hindi ako yun. Sino ba ang isang Ernie Garcia? Ewan ko ba? Alam mo, I would want to be somebody na makilala na naging marangal sa pamumuhay. Hindi ko kailangan sirain ang buhay ko para lang makatungtong na tumaas pa. Gusto ko, yung ginagawa ko ay nag-enjoy ako nang wala akong tinatapakang ibang tao.
At maligaya ko na gawin ang what I'm passionate about. Naramdaman mo na bang naapakan ka? Na dinurog ka? Hindi pa naman nangyari sa akin yun kasi hindi ko papayagan. Sa paanong paraan hindi mo pinapayagan yung mga taong dudurog sa'yo? Well, sa paraan na alam mo na gagamitin ka lang para sa ikaunlad nila. Okay lang yun, basta alam mong ginagamit ka. Pero up to certain point. Tama palang inidulo ko to eh. Thank you. Ang dami kong natutunan. That's a compliment actually para sa akin. Anong klaseng tatay ka ba? Medyo stricto ako eh. Sa paanong paraan? Stricto in a way na siguro mga bagay na hindi ko gustong gawin nila. Yung mga ganun lang naman. Pero liberal din naman ako. Namamalo ka? Hindi naman. Naninermon lang? Konti. Anong klaseng lolo ka naman? Mabait naman ako nga. Siyempre yun, ganun man nga tayo eh. Na-enjoy yung mga grandchildren. Kung ikakahon ang buhay ng isang Ernie Garcia, anong song ang nababagay sa inyo? Sa palagay mo? OA naman kung sabihin through the years, ano? Pwede. Diba? One of my first songs would be Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Yan. Ang sarap panoorin ng unmatch niya! Ano? Oo, siyempre, ganyan. Giginig ka ng konti dyan. Konti niya. Ang dami, ang saya-saya naman. Grabe itong kwentuhan na to. Punong-puno po kami ngayong araw na ito. Thank you so much po. Thank you so much. So, I enjoyed it kahit na ginreel mo ako. Wala nung nagme-makeup po siya, in-interview na niya ako. Tago na mamaos ako. Thank you. It's a pleasure. It's a pleasure. Sulit naman ang pinunta ko rito sa Taytay na ito dito sa Monaco Hotel dahil sa totoo lang, punong-puno siksik liglig ang aming kwentuhan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Yun na! Thank you. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.